Meron bang kailangan mga isubmit na mga dokumento, Sir Ray, kung sila ay paparehistro sa gusto nilang Yakap Clinic? Well, wala po. Wala nang karagdagang pang dokumento na isasubmit. No? Kaya nga mahalaga tayo po registered na sa PhilHealth. Meron po tayong PhilHealth ID number o PIN. Kasi yun lang ang kailangan natin, Ma'am Cathy, para makapalista na tayo dun sa Yakap Clinic. No? Yung PIN lang po natin. So wala na pong kailangan na dokumento pa na kailangang i-produce. Ang kailangan lang po yung PIN. Okay, halimbawa nakapili na sila, nakapagparehistro na sila dun sa gusto nilang Yakap Clinic. Anong mangyayari? Paano nila magagamit ito? Well, para makuha po yung serbisyo, ganito po yung procedure, no? Nakapili na, di ba? Pagkatapos nakapagpatala na po tayo doon. Mag-schedule na po tayo nung atin pong unang bisita kung saan yung gagawin yung first patient encounter, no? Mahalaga po 'yon, yung first patient encounter, kasi dito po ay check upin po tayo ng doktor. Maraming mga itatanong po sa atin diyan, aalamin kung ano yung tunay na kalagayan para po magkaroon po kayo, no, ng medical record, di ba? Doon sa Yakap Clinic po. So yan po ang basic na procedure. So kapag kayo po ay nakausap na ng inyo pong Yakap doctor, doon niyo po malalaman kung una, kailangan ba siyang mag-refer ng laboratorio? Oo. Diba, kailangan bang i-X-ray o ECG? Blood diba pa? test. Tama. O kung may kailangan gamot, doon ire-reseta yung gamot. Kung kailangan ng cancer screening, doon po bibigyan sila ng referral for cancer screening. Sir Ray, itong gamot, ito maraming interesado dito, lalong-lalo na yung mga meron ng maintenance. Pwede ba silang dumiretso dun sa mga gamot center at doon na sila kumuha ng gamot? Hindi na sila magpaparehistro sa Yakap Clinic? Well, hindi po tayo dapat dumiretso sa mga butika, ano po? Kasi sabi nga natin, bakit ba kailangan munang magkita kayo nung inyong doktor, no, sa Yakap Clinic? Kasi ang atin pong gustong ipaintindi sa ating mga kababayan, mahalaga po na tayo una ay natitingnan ng doktor, at kapag tayo ay natingnan ng doktor at sila pong magre-reseta sa atin kasi o magbibigay ng referral, no? So hindi pwedeng diretso lang tayo at may naisip tayong gamot, no? At sabihin natin hindi covered po ng Yakap yan, hindi, no? So tama ka, dapat talaga ay dadaan muna tayo, matitingnan muna tayo, makakausap muna tayo nung doktor sa Yakap Clinic. So wag ho kayong diretso sa mga butika. In fact, meron lang ho tayong ina-accredit na butika. Hindi rin lahat. Oo, baka akala po nating nung ating mga kapuso na lahat ng butika ay accredited ng PhilHealth. So hindi lahat 'yon. Oo, hindi lahat, no? Kasi una, dapat ay magkasundo muna yung PhilHealth at yung butika doon sa presyo, no? Kasi yung mga gamot na covered under Yakap, negotiated yung price po niyan, Ma'am Cathy. Mababa po yan doon sa karaniwan. Kaya, mahalaga, mayroon munang intindihan yung PhilHealth at yung butika. So, bago ma-accredit yung butika, ganun yung proseso, di ba? So, at syempre, ay gusto natin maraming butika na ma-accredit. Nang sa gayon, kapag may reseta yung miyembro na nireseta ng doktor, ng Yakap, anywhere, pwede siyang mag-claim ng gamot niya, lalo na dun sa malapit na butika. So Ray, nabanggit mo kanina, lalo na dun sa initial na check-up, yung umpisa, no? Na baka may mga ipatest yung doktor. Ayan. Paano kung halimbawa yung napili kong Yakap Center ay wala dun yung laboratorio na kinakailangan ko, yung laboratory test? Well, pwedeng wala doon, no? Doon sa Yakap Clinic. Pero ang kasunduan ng PhilHealth at nung Yakap Clinic, no, dapat kung kinailangan ng pasyente at ire-refer ng doktor, ay dapat ma-avail ng pasyente. So pwedeng wala dun sa klinika, pero dapat meron silang ka-tie up na laboratorio na doon nila papupuntahin, no, yung pasyente na binigyan nila ng referral. Yan ang dapat maintindihan natin dyan. Kasi hindi naman lahat ng Yakap Clinic meron talagang sariling pharmacy o merong sariling laboratorio. Pero under our terms, kung wala man sila, dapat meron silang ka-link up na laboratorio o kaya pharmacy. Okay, isa pa yung sa mga tinatanong, kasi meron daw may mga Yakap Clinic na naniningil. Ayan. Meron bang babayaran talaga dun sa napiling Yakap Clinic? Well, wala pong babayaran yung miyembro
kung yung Yakap Clinic na napili po ninyo at doon po kayo nagpalista ay pampublikong pasilidad, no? Public facility. Halimbawa, health center, rural health unit, mga government hospitals na nagtayo ng kanilang Yakap Clinic, wala pong babayaran. Pero po kapag ang napili po ninyo na facility, Yakap Clinic ay pribado, ay ayon sa kasalukuyang policy, pinapayagan po silang mag-charge ng up to 900 pesos lamang kada taon. Hindi kada punta. Oo. Mali po yun. Kasi meron din tayong natatanggap na reports na isang punta, 900. Hindi po yun, no? Hindi po yun tama. So, halimbawa na lang na kung talagang marami na yung serbisyong ina-avail ng pasyente kasi maraming conditions, no? Maraming gamot, laboratorio. So that's the time na magcha-charge sila. Pero for every year, up to 900 pesos lang ang pwede po nilang i-charge. So sana maliwanag po yan. Kung meron po kayong ibang experience, ay i-report nyo po sa amin.